Kuya Lakan, bakit po ako nabubura? Ang tanong ay isang munting halinghing sa dilim. Manipis pa sa sinulid, ngunit sapat na para gisingin ang buong diwa ni Lakan. Mula sa kanyang kinauupuan sa sahig, tumingala siya sa maliit na papag kung saan nakahiga si Baste. Ang pinakabata sa lahat, nakadilat ang mga mata ng bata, nakatitig sa kisame na parang may pinapanood doon na hindi nakikita ni Lakan. Isang masamang panaginip. Iyon lang. Tumayo si Lakan, pinipilit na huwag lumikha ng ingay ang kanyang mga kasukasuan. Dahan-dahan siyang lumapit. Shh! Panaginip lang yan. Baste, andito si Kuya. Hinaplos niya ang noo ng bata. Malamig. Kakaibang lamig, hindi galing sa sakit o sa simoy ng gabi. Para siyang humahaplos ng marmol. Kinuha niya ang makapal na kumot at maingat na ibinalot ito sa munting katawan. Umupo siya sa gilid ng kama at sinimulang himasin ang buhok ng bata habang mahinang humuhuni ng isang lumang oyay, isang kantang pampatulog na itinuro pa sa kanya ng kanyang ina, isang kantang laging nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi dumating. Sa halip, ang dumating ay isang tunog mula sa kabilang sulok ng silid kung saan nakapatong sa isang baul ang isang luma at may kalawang ng music box. Nagsimulang tumugtog ito. Mag-isa. Ang himig, pamilyar sana. Isa ring kantahing pambata, pero bawat nota ay pumipiyok, sumasabit na para bang isang mang-aawit na sinasakal sa kalagitnaan ng kanyang kanta. Isang sintunadong musika na gumagapang sa balat, mas nakakakilabot kaysa sa isang sigaw. Naramdaman ni Lakan ang paninindig ng mga buhok sa kanyang batok. Bumukas ang pinto at pumasok si Alonsina. Ang kanyang mukha ay nag-aalala sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatuon sa music box. Lakan, ano yun? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kahon na bakal, napatuloy sa pagtugtog ng kanyang basag at nakalulunos na himig. Baka lumang-luma na lang talaga, sabi ni Alonsina, sinusubukang maghanap ng lohika sa sitwasyon. Lumapit siya kay Lakan. Ang kamay niya'y marahang dumapo sa balikat nito. Pero hindi na nakikinig si Lakan sa kanya. May iba siyang naramdaman. Isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Isang bagay na pamilyar, Baba Baydar. Isang bagay na konektado sa kanyang dugo. Bigla siyang tumayo. Ang mga mata ay nanlalaki. Ang litrato. Bago pa man makapagtanong si Alonsina, mabilis nang tinungo ni Lakan ang pader kung saan nakasabit ang isang malaking frame na puno ng mga litrato ng mga bata. Ang kanilang mga ngiti, mga masasayang alaala. Hinanap ng kanyang mga daliri ang isang partikular na larawan. Ang kuha noong nakaraang Pasko. Natagpuan niya ito at ang kanyang hininga ay nanakaw. Lahat ng bata ay malinaw. Si Maya, si Tonyo, si Nene, lahat sila nandoon, maliban sa isa. Sa pinakagitna, katabi niya, nakatayo dapat si Baste. Pero ang mukha ng bata, naglalaho. Para itong isang pinta na nabuhusan ng tubig. Ang mga kulay ay kumakalat. Ang mga linya ay nawawala. Na para bang ang alaala mismo ng bata ay pinipilit na burahin. Hindi. Imposible. Nilalamig po ako, kuya. Ang bulong ay nasa tabi mismo ng kanyang tenga.
Napalingon si Lakan. Nakatayo si Baste sa likuran niya. Ang mga mata'y malungkot at walang buhay. Lumapit si Alonsina. Ang muka'y puno ng pagtataka. Baste, anong ginagawa mo dyan? Halika na, matulog ka na ulit. Itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang noo ng bata, para suriin kung nilalagnat ito. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri. Napasinghap siya at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang boses ay isang pabulong na sigaw. Lakan, wala akong maramdaman. Kinabukasan, sinubukan ni Lakan na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay bunga lang ng pagod at masamang panaginip. Na ang music box ay pumalya lang, na ang litrato ay kupas lang talaga, na ang naramdaman ni Alonsina ay dala lang ng takot. Sinubukan niya. Ngunit ang kasinungalingan ay hindi tumagal. Nasa munting opisina siya, tinitingnan ang listahan ng mga gawaing bahay na nakasulat sa isang blackboard. Isang pang-araw-araw na ritual. Sino ang magwawalis? Sino ang magdidilig? Sino ang magpapakain ng mga manok? Ang kanyang mata ay gumapang sa listahan at doon niya ito nakita. O mas tamang sabihin, halos hindi na niya nakita. Baste, magligpit ng mga laruan. Ang tisa na ginamit para isulat ang pangalan ay kumalat. Na para bang may isang daliring basang-basa na marahang pinahid ito. Ang ibang pangalan ay malinaw at buo, pero ang pangalan ni Baste, nabubura. Unti-unti, naramdaman niya ang pamilyar na lamig sa kanyang tiyan. Lumabas siya patungo sa palaruan. Nakita niya ang mga bata, naghahabulan, nagtatawanan. Nakita niya si Baste, nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang isang lumang bola ng basketball. Pero walang nag-aayang makipaglaro sa kanya. Para siyang isang anino sa gitna ng sikat ng araw. Nilapitan ni Lakan si Maya, ang pinakamatanda sa mga bata. Maya, nakita mo ba yung robot na laruan ni Baste? Yung paborito niya? Kumunot ang noo ni Maya. Nag-isip ng malalim. Robot po. Kuya, may robot po ba si Baste? Nagkamot siya ng ulo. Ang alam ko po, bola lang lagi ang kalaro niyan. Hindi. Nagsisinungaling ang alaala ni Maya. Si Lakan mismo ang nagregalo ng robot na iyon kay Baste noong kaarawan niya. Nakita niya kung paano ito hindi binitawan ng bata sa loob ng isang linggo. Ngayon, para na lang itong isang panaginip na hindi kailanman nangyari. Ang paglimot, mas nakakatakot ito kaysa sa nabuburang litrato. Lumapit si Maya kay Baste. May hawak na isang piraso ng pulang sinulid. Maingat niyang itinali ito sa palapulsuhan ng bata. Para hindi ka po maligaw, mahina niyang sabi. Isang kasabihan na nakuha pa niya sa kanyang lola sa probinsya. Isang maliit na pananggalang laban sa isang panganib na hindi nila maintindihan. Hindi na nakatiis si Lakan. Ang pagtanggi ay naging purong desperasyon. Mabilis siyang bumalik sa loob sa kanyang opisina. Kinuha niya ang litratong kupas. Dumiretso siya sa munting altar sa sala at kinuha ang botelya ng banal na tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lakan, anong gagawin mo? Tanong ni Alonsina na sumunod pala sa kanya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan kong malaman, sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay garalgal. Kailangan kong makita. Ibinuhos niya ang ilang patak ng banal na tubig sa litrato.
mismo sa nabuburang mukha ni Baste. Sa isang sandali, isang himala ang nangyari. Ang mukha ng bata ay biglang luminaw. Ang kanyang ngiti ang kislap sa kanyang mga mata. Bumalik lahat. Nakahinga ng maluwag si Lakan. Isang alon ng pag-asa ang bumuhos sa kanyang dibdib. Ngunit ang pag-asa ay tumagal lang ng isang segundo. Dahil kasunod nito, ang mukha ay mas lalong kumalat, mas mabilis na nabura kaysa dati. At kasabay ng paglaho nito, isang tunog ang lumabas mula sa papel. Isang mahinang-mahinang sigaw na parabang nanggagaling sa napakalayong lugar, na parabang isang kaluluwang nakakulong at humihingi ng tulong. Binitawan ni Lakan ang litrato na para siyang napaso. Nahulog ito sa sahig, nakataob, tapos na ang pagdududa. Totoo ang lahat. Isang halimaw ang unti-unting kumakain sa isa sa kanyang mga anak. At hindi niya alam kung paano ito labanan. Nagkatinginan sila ni Alonsina. Ang takot sa mga mata nila ay sapat ng usapan. Wala nang kailangang sabihin, wala nang oras para mag-isip. Hinawakan ni Lakan ang braso ni Alonsina. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng biglaang pagpapasya. Kailangan nating puntahan. Ngayon na, hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na ni Alonsina kung sino ang tinutukoy niya. Ang kanilang huling pag-asa, si Lola Elara. Ang daan patungo sa dulo ng barangay ay makipot at baku-bako, na parabang ang mismong lupa ay ayaw magpadaan ng sinuman. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila isang nagbabagang bakal na dumadampi sa kanilang mga balat. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na gumagapang sa loob ng kanilang mga dibdib. Bawat hakbang palapit sa kubo ni Lola Elara ay isang hakbang palayo sa normal na mundong kanilang kilala. Nakatayo ang kubo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Napapaligiran ng isang bakod na gawa sa maninipis na kawayan. Ang hangin dito ay kakaiba. May amoy ng sampagwita, pero may kasama itong amoy ng sinunog na mga dahon at ugat. Isang samyo na sabay na sagrado at nakakabagabag. Walang katao-tao. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon ang kanilang naririnig. Tao po. Nagsimulang tumawag si Lakan. Ang kanyang boses ay tila kinakain ng katahimikan ng lugar. Walang sumagot, ngunit ang pinto ng kubo ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahaba at nakangangalit na tunog. Nagkatinginan sila ni Alonsina, isang saglit na pag-aalinlangan. Ngunit ang alaala ng sigaw mula sa litrato ay nagtulak sa kanila papasok. Madilim sa loob. Nang masanay ang kanilang mga mata, nakita nila siya. Si Lola Elara, nakaupo sa isang tumba-tumba, marahang umuugoy, pabalik-balik. Ang kanyang mga mata ay maputi at walang nakikita, ngunit ang kanyang mukha ay nakaharap sa direksyon nila, na parabang kanina pa niya sila inaasahan. Hindi na kailangang magsalita, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tuyo at kasing luma ng puno ng akasya sa labas. Naririnig ko ang kaluluwang nanlalamig na kasama ninyo. Napalunok si Lakan. Lola, tulungan niyo po kami. Ang isa sa mga bata, si Baste, nabubura po siya. Ang tumba-tumba ay nagpatuloy sa kanyang maindayog at nakakakilabot na ugoy. May kumakatok sa maling pinto, bulong ni Lola Elara. Nakatingin sa kawalan. Isang pangalan ang tinawag, pero iba ang sumagot. Hindi nila maintindihan. Lumapit si Alonsina. Ano po ang ibig niyong sabihin?
Isang sumpa po ba ito? Umiling ang matanda. Hindi isang sumpa, isang paanyaya. Isang paanyayang nagkamali ng address. At ngayon, ang tunay na bisita ay naniningil na ng bayad. Paano po nangyari ito? Sino ang may gawa? Tanong ni Lakan. Ang desperasyon ay gumagaralgal sa kanyang boses. Ang tumba-tumba ay tumigil. Tumingin si Lola Elara sa direksyon ni Lakan at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lakan na para siyang hinuhubaran hanggang sa kanyang kaluluwa. Nasa dugo mo ang sagot, Lakan. Sa pagbanggit ng salitang dugo, naramdaman ni Lakan ang pag-init ng isang bagay sa loob niya, ang kinatatakutan niyang bahagi ng kanyang pagkatao. Automatikong hinawakan ni Alonsina ang kanyang kamay, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang angkla, isang pampakalma sa sa anumang pamilyar na kadiliman na nararamdaman niya. Ang ritual ay nagsimula noong araw na pumanaw ang iyong ina. Patuloy ng matanda. Ang kanyang pagluluksa ang naging susi sa pinto. Mayroon kayong 40 araw. 40 araw bago tuluyang magsara ang lagusan at maiwan ang mga kaluluwa sa kabilang panig, magpakailanman. 40 araw. Ang tradisyonal na pagluluksa, ginamit ito bilang isang orasan. Isang orasan ng kamatayan. Ilang araw na po ang nakalipas. Nanginginig na tanong ni Alonsina. 7 na ang lumipas, sagot ni Lola Elara. 33 na lang ang natitira. Kasabay ng kanyang mga salita, isang nakabibinging ingay ang biglang pumuno sa buong paligid. Ang huni ng mga kuliglig. Ngunit tanghaling tapat. Isang tunog na mali sa oras. Isang babala mula sa kalikasan na ang lahat ay hindi tama. Tumayo na sila para umalis. Ang kanilang pag-asa ay napalitan ng isang mas mabigat na takot. Mayroon na silang deadline. Isang karera laban sa paglimot. Habang nasa may pinto na sila, muling nagsalita si Lola Elara. Ang kanyang boses ay isa ng mahinang bulong. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga kuliglig. Mag-ingat sa kapatid na nagluluksa. Napatigil si Lakan. Kapatid. Isa lang ang kapatid niya. Si Mayari. Ang pag-ibig niya ay lason. Ang pag-ibig niya ay lason. Ang mga salitang iyon ni Lola Elara ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lakan habang sila ni Alonsina ay nagmamasid mula sa kalayuan. Nagtatago sa lilim ng mga puno ng saging. Ang bahay ni Mayari ay tahimik, ngunit ang katahimikan nito ay mabigat na parang may isang sigaw na pinipigilan sa loob. Gabi. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa buwan at doon nila siya nakita. Lumabas si Mayari sa kanyang likod bahay at naglakad patungo sa isang malaking puno ng balete na nakatayo sa dulo ng kanyang lote. Ang puno ay matanda na. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa ibabaw ng lupa. May dala siyang isang maliit na mangkok na putik. Nagsimula siyang magsagawa ng isang ritual. Kumuha siya ng putik mula sa mangkok at ipinahid ito sa puno, paikot. Habang bumubulong ng mga salitang hindi nila marinig. Mga salitang kinakain ng hangin. Ang kanyang mga galaw ay puno ng lungkot at galit. Isang sayaw ng pagluluksa at pagsumpa. Ano ang ginagawa niya? Bulong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, sagot ni Lakan. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Pero sigurado ako, hindi ito para sa kabutihan. Kinabukasan, ang takot nila ay nagkatotoo.
Hindi na lang si Baste. Dalawa pang bata, sina Nene at Tonyo, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales. Si Nene, na laging pinakamaingay, ay naging tahimik at laging nakatingin sa kawalan. Ang tawa ni Tonyo, na dati pumupuno sa buong bahay ampunan, ay halos hindi na marinig. At nagsimula ang mga bulong. Gabi-gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, naririnig nila ito, mga boses na tila nang gagaling sa mga pader, sa ilalim ng sahig, sa loob mismo ng kanilang mga ulo. Mga pira-pirasong salita. Wala nang tapos na ang kunin na natin. Mga pangungusap na hindi natatapos, na mas lalong nakakatakot dahil pinupunan ng kanilang imahinasyon ang mga patlang. Kinailangan nilakan ng sandaling paghinga, isang pagtakas mula sa kabaliwan. Nagpunta siya sa tindahan ni Aling Pasing sa kanto, isang maliit na sari-sari store na nagsisilbing sentro ng tsismis sa kanilang barangay. Habang bumibili ng kape at biskwit, hindi niya maiwasang marinig ang usapan ng mga naroon. Nakita niyo ba si Mayari kanina? Parang laging galit sa mundo. Nako, mula noong namatay ang anak niya, nagkaganyan na yan. Ang sabi ng iba. Sinisisi niya ang kapatid niya, si Lakan. Kawawa naman yung mga batang ampun ni Lakan. Baka madamay pa. Bumalik si Lakan sa bahay ampunan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas lalo pang tumindi. Ang suspetsa ay nagiging katiyakan. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang isa sa mga bata. Isang maliit na babae na may malulungkot na mata. Umupo si Lakan sa tabi niya at inabutan ito ng choknat, ang paborito niyang candy. Kuya, bakit po laging malungkot dito? Tanong ng bata. Hinaplos ni Lakan ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala. Aalis din ang lungkot. Matulog ka na. Hinintay niyang makatulog ang bata bago siya tumayo para magbantay. Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman sa labas. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ito. Isang anino na nakatayo, nakatingin sa bintana ng mga bata. Ang katawan nito, ang tindig nito, napaurong si Lakan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog na parang isang tambol na pinapalo ng walang tigil. Ang anino, ito ay kamukhang-kamukha niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng marin at pagdilat niya, wala na ang anino. Nawala na parang bula. Halusinasyon lang ba? O ang kadiliman na nasa loob niya ay nagsisimula ng magkaroon ng sarili nitong buhay? Ang lason na sinasabi ni Lola Elara. Paano kung hindi lang ito pag-ibig ni Mayari? Paano kung ito ay ang sarili niyang dugo? Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, habang ang araw ay mataas pa, kinatok ni Lakan ang pinto ni Mayari. Ang bawat katok ay parang isang dagok sa kanyang sariling dibdib, isang halo ng galit at takot. Bumukas ang pinto. Si Mayari. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa malamig na bato. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lakan, pinipilit na maging matatag. Pumasok sila ni Alonsina bago pa man sila anyayahan. Hinarap niya ang kanyang kapatid. Itigil mo na to, Mayari. Ano man ang ginagawa mo sa puno ng balete, ano man ang isinusumpa mo sa mga bata, itigil mo na. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mayari. Isang tawang walang saya,
puno ng pait. Ako? Bakit ako ang pinagbibintangan mo, kapatid? Itinuon niya ang kanyang malamig na tingin kay Lakan. Nakalimutan mo na ba kung ano ang tumatakbo sa mga ugat mo? Kung anong sumpa ang daladala mo mula pa noong ipinanganak ka? Bawat salita ay isang karayom. Umalis ka na, patuloy ni Mayari. Ang kanyang boses ay biglang naging isang nanunumbat na bulong. Umalis ka na sa pamayanan na to bago mahawa ang lahat sa'yo. Akmang sasagot si Lakan. Handang isigaw ang lahat ng kanyang galit, ngunit pinigilan siya ng isang dampi sa braso mula kay Alonsina. Nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ni Lakan. Isang butil ng luha. Isang maliit na butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Mayari, na mabilis niyang pinahid na parabang isa itong dumi. Sa isang saglit, ang maskara ay nagkaroon ng lamat. Nakita ni Alonsina hindi ang isang halimaw, kundi ang isang taong wasak, isang taong nalulunod sa sarili niyang pighati. Ang pag-ibig niya ay lason, dahil ang pag-ibig niya ay para sa isang taong wala na. Umalis sila na walang malinaw na sagot, tanging isang mas malalim na kalituhan. Ang galit ni Lakan ay nabahiran na ngayon ng pagdududa na itinanim ni Alonsina. Paano kung nagkamali si Lola Elara? Nang gabing iyon, ang bahay ampunan ay tila mas madilim, mas mabigat. Ang katahimikan ay nakabibingi, at sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang pumunit sa gabi. Isang malinaw, metalikong lagitik, nanggaling ito sa pasilyo. Ang tunog ng trangka ng pinto ng bodega na nilulak mula sa loob. Nagkatinginan sina Lakan at Alonsina. Ang kanilang mga hininga ay kapwa na hinto. Walang tao sa bodega. Imposible. At parang isang senyas, muling tumugtog ang music box. Ngunit hindi na ito ang dating sintunadong himig. Iba na. Mas mabagal, mas malalim, mas basag. Parang tunog ng kinakalawang na alambreng hinihila sa semento. Isang musika na hindi para sa mga bata, kundi isang oyayi para sa mga patay. Napuno ng takot, mabilis na pumasok si Lakan sa silid-tulugan ng mga bata. Tinignan niya sila isa-isa. Lahat ay tila mahimbing na natutulog. Nakahinga siya ng kaunti. Ngunit may isang bata na gising. Si Paolo, isang 6 na taong gulang na mahilig mag-drawing. Nakaupo siya sa kanyang kama. Hawak ang isang papel. At nakatitig dito ng may takot. Lumapit si Lakan. Paolo, anong problema? Hindi sumagot ang bata. Kinuha ni Lakan ang papel. Ito ay isang drawing. Isang drawing ng pamilya ni Paolo bago siya napunta sa ampunan. Ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, at siya sa gitna. Ngunit ang mukha niya, ang mukha ni Paolo sa drawing, ay kinulayan lahat ng itim na krayola, isang bilog na puno ng galit. Anak, bakit mo ginawa yan? Mahinang tanong ni Lakan. Umiling si Paolo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Hindi po ako, kuya. Sino? Tumingin si Paolo sa madilim na sulok ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Siya po, ang lalaking walang mukha. Ang kadiliman sa panaginip ay may sariling amoy at lasa. Amoy ng lumang dugo. Lasa ng takot. Sa panaginip, si Lakan ay tumatakbo sa walang katapusang pasilyo ng bahay ampunan. Pero hindi siya ang tumatakbo para tumakas. Siya ang humahabol. Ang mga bata, nakikita niya sila, pero hindi bilang mga batang kanyang inaalagaan.
Sila ay mga maliliit na ilaw, mga nagliliwanag na kaluluwa na puno ng buhay. At siya ay gutom, isang klase ng gutom na hindi kayang pawiin ng anumang pagkain. Isang uhaw na tanging ang liwanag na iyon ang makakapawi. Narinig niya ang sarili niyang paghinga. Hindi na ito hininga ng tao. Isang pag-ungol, isang marahas na paghahangad na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay naghahanap, kumakaway sa hangin, gusumba ko ba malilaha papamahain. Gustong abutin ang mga nagliliwanag na ilaw. Gustong durugin ang mga ito at kainin ang liwanag sa loob. Isang sigaw ang pumunit sa kanyang panaginip. Ang sarili niyang sigaw. Nagising si Lakan na parang binuhusan ng malamig na tubig. Basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Panaginip. Isang masamang panaginip. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mukha, sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang kanyang dugo ay nagyelo. Ang kanyang mga kuko. Ang mga ito ay mahahaba, matutulis, at itim. Itim na parang gabi. Ang panaginip ay hindi na nanatili sa loob ng kanyang isipan. Gumagapang na ito palabas, sa kanyang laman, sa kanyang mga buto. Nawawalan na siya ng kontrol. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Alonsina, na parabang narinig niya ang sigaw na hindi kailanman lumabas sa bibig ni Lakan. Nakita niya ang mga kamay ni Lakan, ang mga itim na kuko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya natakot. Ang nakita ni Lakan sa kanyang mga mata ay isang malalim na pag-aalala. Hindi mo kasalanan, Lakan. Mahina niyang sabi. Lumapit siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hindi para hawakan si Lakan, kundi para simulan ang isang sinaunang ritual. Nagsimula siyang humimig. Isang kantang walang salita sa simula. Isang himig na kasing tanda ng mga ilog at bundok. Ang panghele ng kaluluwa. Ang hangin sa silid ay nagbago. Naramdaman ni Lakan ang isang mainit na liwanag na pumapalibot sa kanya. Isang liwanag na nanggagaling sa himig ni Alonsina. Ang bawat nota ay parang isang patak ng banal na tubig na pumapatak sa nag-aapoy na galit sa loob niya. Ang halimaw sa kanyang kalooban ay umuurong, nasisilaw, nasasaktan sa dalisay na himig. Naramdaman ni Lakan ang pag-urong ng mga kuko, ang pagbalik ng init sa kanyang mga kamay. Ang uhaw ay napapalitan ng kapayapaan, ngunit habang tumatagal, ang himig ni Alonsina ay nagsimulang manghina. Ang kanyang boses na nagsimulang malakas at puno ng kapangyarihan ay unti-unting pumipiyok na parabang ang lakas niya ay sinisipsip at inililipat sa kanya. Nang matapos ang kanta, ang mga kuko ni Lakan ay wala na. Ngunit si Alonsina ay namumutla, nanginginig at napasandal sa pader para suportahan ang sarili. Walang nagsalita. Lumapit si Lakan, na ngayon ay siya namang nag-aalala. Umupo siya sa sahig, nakatalikod kay Alonsina, hindi makatingin sa kanya dahil sa hiya. Naramdaman niya ang paggalaw ni Alonsina. Dahan-dahan, ipinatong nito ang kanyang ulo sa likod ni Lakan. Isang simpleng gesto, walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Isang sandali ng pinagsasaluhang pagod at hindi natitinag na suporta. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Sa wakas, nagsalita si Alonsina. Ang kanyang boses ay mahina at pagod na pagod. Lakan.
Naramdaman ko kanina nung kinakanta ko ang panghele. Huminga siya ng malalim. Hindi galit ang sumasakal sa mga bata. Napalingon si Lakan. Ano? Tumingin si Alonsina sa kanyang mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno up ng isang bagong natuklasang katotohanan na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Kundi lungkot. Isang napakalalim na lungkot. Lungkot, hindi galit. Ang isang salitang iyon ang nagpabago sa lahat. Ang galit ay nangangailangan ng biktima. Ngunit ang lungkot ay nangangailangan ng kasama. Ang bagong teoryang ito ang nagtulak sa kanila, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang hinala. Ang bahay ni Mayari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naghahanap ng ebidensya ng kasamaan. Naghahanap sila ng pinagmumulan ng kalungkutan. Gabi, tahimik silang pumasok sa bakuran. Ang puno ng balete ay nakatayo pa rin doon, isang madilim na anino sa ilalim ng buwan, ngunit hindi na ito ang kanilang pakay. Dumaan sila sa likod bahay at nakita nila ang isang maliit na pinto na halos natatabunan ng mga gumagapang na baging. Isang pinto na hindi pa nakikita ni Lakan kailanman. Pinto ng basement. Pagbukas nila, isang amoy ng alikabok, ng mga lumang bagay, at ng matagal nang hindi dinadalaw na kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Gamit ang ilaw mula sa telepono ni Alonsina, dahan-dahan silang bumaba. Ang basement ay hindi pugad ng isang mangkukulam. Ito ay isang santuaryo. Sa gitna ng silid, may isang maliit na altar na gawa sa kahoy. May mga kandilang hindi pa natutunaw, mga tuyong bulaklak ng kalachuchi, at mga lumang larawan. At sa gitna ng lahat, isang libro, isang makapal at luma na libro na nakabukas sa isang partikular na pahina. Ang pamagat na nakasulat sa lumang Tagalog ay malinaw pa rin. Ang sining ng pagtawag ng pagbabalik, ang sining Triohoy Nguy Trove. Lumapit si Lakan. Nakita niya ang mga sulat kamay sa gilid ng mga pahina. Ang tinta ay kumalat na dahil sa mga patak ng luha, mga nota, mga desperadong panalangin. At sa tabi ng libro, may isang larawan. Isang larawan ng isang batang lalaki na may malapad na ngiti. Ang anak ni Mayari. Ang pamangkin ni Lakan na si Kael. Dito na nila naintindihan ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang imahe na mas nakakapangilabot kaysa sa anumang halimaw na kanilang inakala. Hindi sinumpa ni Mayari ang mga bata. Sinubukan niyang buhayin ang kanyang anak. Sa kanyang pighati, sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang gawin ang isang ritual na hindi niya naiintindihan. Tinawag niya ang kanyang anak pabalik mula sa kabilang buhay. Ngunit sa kanyang nagluluksa at naguguluhang isipan, gumamit siya ng maling pangalan. Ang pangalang tinawag niya ay hindi ang tunay na pangalan ng bata. Ito ay isang palayaw, isang pangalan na siya lang ang tumatawag. At dahil maling pangalan ang kanyang tinawag, iba ang sumagot. Isang nilalang na naakit sa tindi ng pagmamahal at kalungkutan ng isang ina, at ginamit ito bilang susi para buksan ang isang pinto na hindi na dapat muling mabuksan. Ang sumpa ay hindi isang gawa ng galit. Ito ay isang trahedya. Isang pagkakamali na isinilang mula sa pag-ibig. Kinuha ni Lakan ang isang maliit na laruan mula sa altar. Isang ibong kahoy. Siya ang gumawa nito para kay Kael. Noong nabubuhay pa ito. Ang bigat ng alaala, ng pagsisisi,
ng kalungkutan ay biglang bumagsak sa kanya. Hindi galit ang nararamdaman niya para kay Mayari, kundi isang malalim na awa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng basement, isang tunog ang pumuno sa hangin. Hindi ito tunog ng halimaw o multo. Ito ay ang mahinang tunog ng pag-iyak ng isang ina. At nanggagaling ito mula sa mga pader, mula sa sahig, na parabang ang buong bahay ay sumisigaw sa pighati. At pagkatapos, isang tunog ang pumutol sa lahat ng ito. Ang pagkaluskos ng isang tabla sa sahig, sa hagdanan. Itinutok nila ang ilaw. Nakatayo doon si Mayari. Ang kanyang mukha ay hindi na isang maskara. Ito ay basag, puno ng hiya, ng takot at ng hindi masukat na kalungkutan. Nakita niya ang pagkaunawa sa kanilang mga mata. Wala nang pagtatago. Wala nang pagsisinungaling. Ngayon, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Alam niyo na, huminga siya ng malalim. Isang hiningang nanggaling pa sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. At huli na ang lahat. Walang galit sa basement. Tanging ang bigat ng isang pagkakamaling hindi na mababawi. Umupo si Mayari sa sahig, sa tabi ng altar ng kanyang anak, at sa basag-basag na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-iyak gabi-gabi, ang paghahanap ng paraan sa mga lumang libro ng kanilang lola, ang desperadong pag-asang mayakap muli ang kanyang anak kahit sa isang saglit lang. Gusto ko lang siyang mayakap ulit, iyak niya. Tinawag ko siya sa pangalan na ako lang ang nakakaalam, ang muntikong kalapati, pero hindi siya ang dumating. Ang sumagot, ayon sa kanya, ay isang bagay na walang pangalan, isang gutom na nakakapit sa kanyang kalungkutan, isang anino na nangako sa kanya na ibabalik ang kanyang anak kung bibigyan ito ng sapat na lakas. At ang lakas na iyon ay ang mga kaluluwa. Mga kaluluwang bata at puro pa. Mga kaluluwang walang matibay na angkla sa mundo. Ang mga ampon ni Lakan. Hindi ito isang demonyo, Lakan, sabi ni Mayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isa itong manunubos na uhaw. Isang thirsty redeemer. Kinukuha nito ang mga kaluluwa, hindi para saktan, kundi para burahin, para ubusin ang kanilang pag-iral hanggang sa maging bahagi na lang sila ng kanyang walang katapusang gutom. Naramdaman ni Lakan ang paglamig ng hangin. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit sila nabubura sa mga litrato at sa alaala. Sila ay kinakain, hindi lang sa pisikal, kundi sa mismong konsepto ng kanilang pagkatao. Paano ito pipigilan? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay mahigpit. Tumingin si Mayari sa libro. Ang ritual. Kailangan itong itama. Kailangang tawagin ang tamang pangalan, ang tunay na pangalan ni Kyle, para isara ang pinto. Huminga siya ng malalim. Pero may kailangan pa. Para gabayan ang naliligaw na kaluluwa ni Kyle pabalik sa liwanag, kailangang may isang taong tumawid sa lagusan. Kailangang may pumasok sa kabilang panig. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Isang taong may isang paa sa mundong ito at isang paa sa kabila. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Alam na nilang lahat ang sagot. Ang dugo ni Lakan. Ang sumpa na kinamumuhian niya, ito lang ang tanging paraan. Bigla, may narinig si Lakan. Isang tunog na parang buhangin na pumapatak sa loob ng isang orasan. Isang tunog na siya lang ang nakakarinig.
Ang orasan ng kaluluwa. Ilang araw na lang, Mayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ngayon ang 38 araw, sagot ni Mayari, nanginginig. Wala pang 3 araw ang natitira. Tumayo si Lakan, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tanging isang mabigat na pagpapasya. Tinanggap na niya. Lumapit si Mayari sa kanya. Mula sa altar, kinuha niya ang isang bagay. Isang tirador na gawa sa sanga ng bayabas, ang paboritong laruan ni Kyle. Inabot niya ito kay Lakan. Dalhin mo to, sabi niya. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi para makilala kanya. Kinuha ito ni Lakan. Ang simpleng laruan ay parang mas mabigat pa kaysa sa isang blokeng semento. Nang paalis na sila, isang bata mula sa barangay ang tumatakbo palapit sa kanila, humihingal. Kuya Lakan, pinapabigay po ni Lola Elara. Inabot ng bata ang isang maliit at nakatuping dahon ng saging. Binuksan ito ni Lakan. Sa loob, may isang pirasong uling na ginamit pansulat. Iilang salita lang. Ngunit ang mga salitang ito ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang kantang Panghele ay hindi lang para sa buhay. Ito ang magiging tali mo pabalik. Tumingin siya kay Alonsina. Ang kanyang kanta, ang Panghele ng kaluluwa. Ito ang tanging magiging angkla niya sa mundo ng mga tao. Ang kanyang tanging pag-asa para hindi tuluyang kainin ng kadiliman. Ang sumunod na araw ay kakaiba. Ang bigat ng papalapit na deadline ay naroon, ngunit may kasama itong isang malinaw at nakakatakot na layunin. Wala nang hulaan, wala nang pagdududa. Tanging ang paghahanda para sa isang laban na hindi gagamitan ng sandata. Ginamit ni Lakan ang araw na iyon para maging normal. Sa huling pagkakataon, nilaro niya ang mga bata sa bakuran. Naghabulan sila, nagtaguan. Ngunit bawat tawa ay may kasamang pait. Ang mga bata, lalo na sina Baste, Nene at Tonyo, ay halos nanganganinag na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanilang mga tinig ay mahihinana na parang alingaw-ngaw mula sa isang malayong lugar. Alam ni Lakan na maaaring ito na ang huling pagkakataon na maririnig niya ang mga ito. Sa gitna ng kanilang paglalaro, habang tinuturuan niya ang mga bata kung paano gumawa ng saranggola, nahuli niya ang tingin ni Alonsina. Nakatayo ito sa may bintana. Pinapanood sila. Sa mga mata nito, nakita ni Lakan ang isang halo ng pag-ibig, pag-aalala, at isang malalim na kalungkutan. Isang tingin na nagsasabi ng lahat ng hindi nila kayang bigkasin. Ito ang dahilan kung bakit niya gagawin ang lahat. Nang gumabi at ang mga bata ay natutulog na, umupo sila ni Alonsina sa labas sa ilalim ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi sila nagsasalita. Sa wakas, binasag ni Lakan ang katahimikan. Natatakot ako, Alonsina. Ang pag-amin ay isang bulong, isang bagay na hindi pa niya sinasabi kanino man. Natatakot ako na kapag tinawid ko ang linya, kapag hinayaan ko na ang kadiliman sa loob ko ang magkontrol, huminto siya, lumunok. Baka hindi ko na gustuhing bumalik. Hindi sumagot si Alonsina. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Lakan at mahigpit itong hinawakan. Nangako ka! Isang simpleng sagot. Hindi isang pakiusap, kundi isang paalala, isang kontrata. Tumango si Lakan. Pumasok siya sa kanyang silid at humarap sa salamin. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya,
Hindi niya iniwasan ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga mata at nakita niya ito. Ang anino sa likod ng mga ito, ang uhaw, ang galit, ang minana niyang sumpa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pagkamuwi, wala nang pagtanggi. Tanging pagtanggap, hindi ito isang sumpa, hindi rin isang regalo. Isa itong kasangkapan, isang susi, isang mapanganib na susi na kailangan niyang gamitin para buksan ang tamang pinto at isara ang mali. Narinig niya ang pagtibok ng kanyang puso. Dati, kapag nararamdaman niya ang pagbabago, pinipigilan niya ito, kinakalaban. Ngayon, hinayaan niya. Naramdaman niya ang pagbabago sa ritmo mula sa normal na tibok ng puso ng isang tao. Unti-unti itong bumagal, lumalim, naging mas mabigat. Isang tibok na hindi na para sa buhay, kundi para sa pangangaso. Handa na siya. Kinaumagahan. Bago pa man sumikat ang araw sa ika-40 araw, nagtipon sila. Si Alunsina at si Mayari. Nakatayo sila sa harap ng malaking puno ng balete. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at tahimik. Ito na ang oras. Tumingin si Lakan kay Alunsina. Sa kanyang mga mata, ipinagkatiwala niya ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hinahayaan ang malamig na hangin na punuin ang kanyang baga sa huling pagkakataon bilang isang ganap na tao. Pagmulat niya, ang kanyang boses ay kalmado, matatag at handa. Handa na ako. Sa pagitan ng paghinga, doon nagsimula ang pagbabago. Ibinuga ni Lakan ang hangin mula sa kanyang baga at kasabay nito, binitiwan niya ang lahat ng kontrol, lahat ng pader na itinayo niya sa buong buhay niya para pigilan ang halimaw sa loob. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kanyang pandinig, na sinundan ng isang malakas na dagundong, ang tibok ng kanyang puso. Ang tibok na hindi na para sa tao. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang mundo ay nag-iba ng kulay. Nawala ang lunti ng mga dahon, ang asul ng papalapit na umaga. Ang lahat ay naging itim at puti, isang mundo ng mga anino. Maliban sa isang kulay, pula, ang kulay ng buhay. Nakikita niya ang init na nagmumula sa katawan ni Alunsina at Mayari, dalawang nag-aalab na figura sa isang mundong malamig at patay. At pagkatapos, isang himig ang nagsimulang gumapang sa mundong walang kulay, ang panghele ng kaluluwa. Nagsimulang kumanta si Alunsina. Ang kanyang boses ang tanging kulay sa pandinig ni Lakan. Isang gintong sinulid sa gitna ng kadiliman, ang kanyang tanging tali pabalik. Tumingin siya sa puno ng balete. Hindi